Ayan, what's up dribblers at mga ka-shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin itong 12 player na binuo ng SBP at ng kanilang head coach na si Coach Tim Cone. Ano nga ba ang lagay ni Justin Brownlee? Makakapaglaro nga ba siya this coming February window ng FIBA Asia Qualifier? Pag-usapan din po natin yan mga ka-shooters at eto yung Game 4 ng Magnolia Hotshot kontra naman dito sa Phoenix Super LPG. Mag-aagawan sa Game 4 at itutulak ng mga Phoenix ang Game 5. Pag-usapan natin yan matapos mong i-like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga ka-shooters, inaasahan natin na maganda ang bakbakan ng Game 4 mamaya. Dahil nasa Phoenix Super LPG yung matikas na momentum pagkatapos nga po nung kanilang come from behind win kontra dito sa Magnolia Hotshot. Imagine 21-point lead, hinabol at tinaga para makuha ng mga bataan ni Coach Jamaica rin ang Game 3. Kaya itong Magnolia dito sa Game 4, hindi po sila po pwedeng papakumpiyansa rito. Hindi sila po pwedeng papakita ng lalamya-lamya sila rito dahil pwedeng agawin yan anytime neto mga bataan ni Jamaica rin ang Game 4. At pagdating ng Game 5, baka sakaling masilat sila ng mga Phoenix Super LPG. Hindi lang yun mga shooters, no? Pag umabot kasi ng Game 5 ito yung masama dyan. Ano? Ito yung hindi maganda para sa Magnolia. Pag umabot ng Game 5, sa Sunday na rin yung Game 1 ng Best of 7. Medyo mapapagod itong Magnolia Hotshot. Even manalo sila sa Game 5 mga shooters at sila yung haharap sa San Miguel Beermen sa Best of 7. Mapapagod ng gusto yung mga player ng Magnolia. So kailangan hindi na talaga nila ito paabutin ng Game 5. No? Hindi na nila payagan na maulit yung nangyari sa kanila noong Game 3. Na lamang ka from the start of the game hanggang third quarter. Pagdating ng third quarter, biglang bumulusok etong Super LPG upang talunin pa etong Magnolia Hotshot mga shooters. Kaya dapat kunin na talaga ng Magnolia kung gusto nilang makapasok at gusto nilang patunayan dito na hindi sila intro boys. Diba? Kasi pag ito na, sabi ko pag ito hindi nila nakuha yung Game 4, medyo mananagilid sila sa Super LPG dahil yung super momentum from Game 3, Game 4, Game 5 mapupunta ang momentum dito sa Phoenix Super LPG. Hindi lang yun mga ka-shooters, magtataas ang moral ng mga bataan ni Coach Jamaica Harin pagpasok ng Game 5. Diba? Bababa naman ang moral netong mga bataan ni Coach Tuto Victorero na Magnolia Hotshot. At hindi lang yun, kung makukuha nila yung Game 5 man mga ka-shooters, kung sila man ang mananalo ron, medyo papangit din. Mapapagod sila. So pag-usapan naman po natin ito pong ating bagong tatag na Gilas Pilipinas. Marami naghahanap kay Justin Baltasar, Jordan Headings, no? Bakit daw wala sa mga binuo? Ano rin ang pagkakataon makakapaglaro si Justin Brownlee para po sa ating national team. Ang sabi nga po ng SBP, no, ni na Miss Erica D, Coach Tim Cone kay Justin Brownlee. Kung bibilangin yung pong pagkakaupo ni Justin Brownlee o pagkakasuspindi niya, no? Or kung bibilangin natin yung start ng doping test ni Justin Brownlee simula nung Asian Game, pagdating po ng February 8, 3 months na pong tumatakbo yung suspension ni Justin Brownlee. So ngayon, pagdating ng February window, pwedeng maglaro si Justin Brownlee para po sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Di ba? Kasi tapos na yung suspension para sa kanya. Dapat tapos na yung suspension para kay Justin Brownlee dyan. Pero siyempre, inaantay pa rin. No? Inaantay pa rin ng SBP, ng Samahan Basketball ng Pilipinas at ng Gilas Pilipinas nila Coach Tim Cone ang magiging resulta niyan mga ka-shooters. Until now, hindi pa naman naglalabas itong FIBA kung ano nga ba ang sanction or parusa na ipinataw nila kay Justin Brownlee. Kaya yan ang napakatagal ng balitaktakan mga shooters. No? Matagal nang usap-usapan kung bakit eto nga pong si Justin Brownlee ay hindi pa nilalabasan ng mga ganyang paratang, no? Para po sa atin. At marami rin po nanghihinayang mga ka-shooters dito kay Jordan Headings. Narulungkot dahil hindi nakasama si Jordan Headings, Justin Baltasar sa 12 lineup ng ating pong Gilas Pilipinas. Kahit na raw magandang ipinakita na performance sa Dubai Tournament na itong mga to ay hindi pa rin isinama para po dyan sa Final 12. Well, posisyon po ni Coach Tim Cone yan.
'di ba? Siya po ang naniniwala na naandyan. Kung mapapansin natin mga ka-shooters, ang idinagdag lang kasi ni Coach Tim Cone dito sa Asian Game, no? Eto pong si AJ Edu, eto pong si Kai Soto, Dwight Ramos, 'di ba? So lahat po 'yan intact yung mga nandun. Diyan si Kevin Kiambao, yung bagong addition. Kung mapapansin po ninyo, si Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Chris Newsome, Calvin Optana, Scottie Thompson, CJ Perez. So yun po yung mga original lineup na naandoon sa nakaraang Asian Game na kumupo ng gold medal. 'Di ba? So ang iba po kasi pinagpipilian etong si Chris Newsome or si Jordan Headings na lang. Well, mga ka-shooters, may pagkakaparehas naman po ng laro. Etong dalawa, ano? Kung yung laro ni Jordan Headings, parehas lang din naman yan. Mas veterano nga lang si Chris Newsome kay Jordan Headings. May shooting din naman si Chris Newsome sa 3 points. Mas matikas ang depensa ni Chris Newsome pagdating po dyan. At mas kabisado niya yung sistema ni Coach Tim Cone. Kaya po siguro, ayun yung dahilan ng pagpili ni Coach Tim Cone kay Chris Newsome kumpara po dito kay Jordan Headings, mga ka-shooters, dahil dapat hindi na po natin questionin kung ano man po ang napili ni Coach Tim Cone na sasabak dito sa ating pong Gilas Pilipinas at kung sino itong mga kanyang napupuso ang 12 player, mga shooters. Yun na lang po yung respetuhin natin. At sasama-sama po tayong ipagdasal siyempre na maging healthy etong kupunan na 12 player manlalarong isasabak po natin sa mga nalalapit na tournament po ng ating Gilas Pilipinas. Yun naman po yung pinakamahalaga ron, yung nabigyan na tayo ng karangalan ni Coach Tim Cone kasama si Justin Brownlee na patuloy pa rin tayo umaasa na makakasama po ng ating Gilas Pilipinas sa lahat ng tournament na sasalihan. Diba? Sabi nga ni Coach Tim Cone, diba, kung matatandaan po natin, gusto niya etong 12 player na to, eto na yung sasali sa loob ng 4 na taon. Papunta po natin doon sa World Cup. Kaya dapat ipanalangin natin, na tulungan na lang natin itong Gilas Pilipinas na makamtan etong mga the best player na to, yung hindi sila makapag-commit ng injury, mga shooters, at syempre yung maging healthy silang lahat sa pagsabak nila sa mga competition po ng ating kupunan ng Gilas Pilipinas kasama ni Coach Tim Cone, kasama si Justin Brownlee para po sa ating bansa. Ito naman yung pinakamahalaga dito, mga shooters, no? Yung magiging matikas po yung ating kupunan, 'di ba? Yung maging healthy yung ating kupunan ng Gilas Pilipinas pagdating po sa mga competition katulad po nitong sasalihan at pinaghahandaan natin this coming February, mga ka-shooters. So tulungan na lang natin yung ating pong kupunan ng Gilas Pilipinas sa pagdarasal. Yun lang po yung ating maitutulong at mayaambag sa aking pong pananaw at palagay. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, tara, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. At yun, Laban Pilipinas, puso